Hi guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, alikat, pag-usapan na natin to finally, no? Nagsalita na si VP Sara tungkol sa estado ng UNITEAM. Actually, it's not something na bago sa pandinig because there's an article coming from Politico back in February. And they titled it UNITEAM No More. We're talking about February and nasa na ba tayo? We're in June. So hindi na to kagulat-gulat. I think we're just waiting a confirmation coming from VP Sara. Now, i-roll mo na natin. Pakinggan muna natin to guys, no? Itong interview ni VP Sara. UNITEAM was the tandem during the 2022 elections. We are not candidates anymore. Ito ang direktang sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin kahapon kung buo pa ba ang tandem ng UNITEAM. Ayon kay VP Sara, nagawa na nito ang kanyang purpose na panalunin sila sa halalan. Ilang mga impormasyon ang napaulat na nagkaproblema ang UNITEAM matapos ang pahayag ni First Lady Marcos na hindi nito gusto ang Vice Presidente. Nitong nakalipas na mga buwan, ilang mga kaalyado naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nasuspinde. At ngayon naman ay pinag-uusapan ang napipintong suspension umano ni Davao City Mayor Baste Duterte. Nitong Enero, sinabi ni Pangulong Marcos na may tiwala pa rin ito kay VP Sara sa kabila ng pang-aatake sa kanya ng ama nitong si former P. UNITEAM. Wait lang. Kung maalala nyo guys, no? Throwback muna tayo para alam natin kung saan tayo pupunta. Imagine niyo kung gaano ka-loyal si Inday Sara, si VP Sara ng panahon ng eleksyon. Palikin natin guys. Nung panahon ng eleksyon, eto guys, no? Throwback lang tayo. Nung panahon ng eleksyon, pinag-aagawan po ng dalawang kandidato si VP Sara. Pakinggan natin ang news. Bongbong Sara tandem all the way pa rin. Yan ang iginiit ni Vice Presidential Candidate Sara Duterte kasunod ng mga panawagan ng tambalang Robredo Sara o di kaya'y Isko Sara. Nagpapasalamat naman daw siya sa suportang kanyang natatanggap pero si BBM pa rin daw ang kanyang presidente. I intend to honor the commitment of my parties, the Lakas Christian Muslim Democrats, and Hugpong ng Pagbabago. That is to support Bongbong Marcos as president. Ang isa pang tumatakbo sa pagkabise na si Congressman Lito Atienza, mariin ang panawagang hindi raw dapat maging Pangulo si Bongbong Marcos. Sa kanyang panayam sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa Radyo 5, naging emosyonal si Atienza sa pag-alala sa malagim na nakaraan ng martial law. Giit ni Atienza, ayos lang magpatawad pero hindi dapat makalimot sa mga aral ng kasaysayan. Mga pinatay nyo. Pahiya kayo sa sarili nyo. Wala kayo pinagpapalaki kundi pera nyo. Pero pala inukulong ka, Presidente. May naiibang ka, hindi ko gagawin yan. Umaasa naman si Atienza na mabilis na siyang makare-recover sa katatapos lang na knee replacement surgery para makatulong na siya sa kampanya ng katandem niyang si Senator Manny Pacquiao. Ang isa pang vice presidential candidate na si Walden Bello, idineklara ng persona non grata sa Davao City na baluarte ni Mayor Sara. Base sa resolusyong pinirmahan ni Davao City Councilor Danilo Dayanghirang, kinondenan nila ang mga tirada ni Bello sa pamunuan ng Davao City at sa pagiging umano'y drug center nito sa South. Makasasama raw ito sa mga isinasagawang economic recovery ng lungsod. Tugon naman dito ni Bello, unconcerned at unbothered daw siya sa desisyong ito ng mga elitista sa Davao. Mas mahalaga para sa kanya ang mga ordinaryong tao sa Davao tulad ng mga manggagawa, magsasaka at ilan pang professionals na makapagpapatunay daw sa nangyayaring korupsyon sa lungsod. At kung kumpiyansa raw talaga si Mayor Sara sa kanyang track record, muli niyang hinamon na makipagdebate sa kanya ang presidential daughter. Nagbabalita mula sa Frontline. Anyway, irrelevant na yung part ng kay Bello. So, maraming mga nagsasabi na ginamit lang daw ni VP Sara itong si PBBM. As you can see naman,
dinidikit siya kay Mama Leni nung panahon ng kampanya. Kung titingnan natin yung result ng May 9, 2016 election between Mama Leni and PBBM, makikita nyo naman na may panalo si Mama Leni. Ngayon. Nag-file ng PET si PBBM, natalo pa rin siya. At lumalabas doon na mas lalo pang tumaas yung numbers ng panalo ni Mama Leni. So sa paanong paraan na gagamitin ni VP Sara itong si PBBM? Kung si VP Sara, no, naging katandem niya itong si Mama Leni, which is we all know na imposible. Do you really think matatalo si Mama Leni ni BBM? Hindi siguro. Matatalo ulit si BBM. And even if, no, this I can tell you guys, even if tumakbo si BBM at si Mama Leni pareho dyan sa presidential race na yan without VP Sara, may panalo pa rin si Leni Robredo. Diba? Huwag natin ismulay ng mga kakamping. Dito lang, hindi nyo madedenay na malaki rin ang naging ambag ni VP Sara sa pagkapanalo ni BBM. Diba? Ano lang tayo yan? Plus or minus. Analyze lang natin. Meron pa nga akong pinost yun sa page ko Pakita ko sa inyo. Yung mga history votes ni BBM. Wait lang Para sabihin ng mga tao na ginamit lang ni VP Sara itong si BBM. Here. Nung tumakbo siya sa pagkasenador, 2010, 13.1 million. Nung tumakbo siya sa pagka-vice president, 2016, 14.2 million. Ito naman yung boto ni Sen Aimee. Imagine mo, mas malaki pa nga yung boto ni Sen Aimee kaysa sa kanya for senatorial race. 15.9 million. Ungos pa si Sen Aimee ng more or less 2 million sa kanya. Diba? Imagine nyo yung loyalty ni VP Sara ng panahon ng election. Hindi niya talaga nilayasan o iniwan sa ere si PBBM. Kasi nga alam niyang yung probability. Alam niyang may probability. And kahit idikit mo si VP Sara kay Leni Robredo, may panalo si Leni. Kung ano yung result ni BBM, hindi ako magtataka na ganun din magiging result ni Leni Robredo. Ngayon, idikit si VP Sara kay Yorme, kay Isko, may panalo pa rin. May magiging panalo pa rin. Kasi maraming bumoto kay BBM dahil kay VP Sara. Isa na ako doon. Alam niyo ba kung gaano kahirap ipagtanggol si BBM ng panahon ng eleksyon? Lalong-lalo na pag sinampal ka na ng tungkol sa martial law. I even have the book Conjugal Dictatorship. I bought the book. Pag nabasa niyo yun, guys, ako na magsasabi sa inyo. Hindi na kayo papayag na may mauupong Marcos sa Malacanang.
Pag nabasa niyo yun. Nabasa ko yun before mag-May 9 election. Pero binoto ko pa rin si BBM. I gave him a chance. Despite of what I have read. Hindi lang yan. Mga articles, documentary. Tinitingnan ko pa rin kung ano yung magandang iniwan ng kanilang ama. I gave him a chance. Pero kung i-compare ko si PBBM at saka kay Apo Lakay, meron namang mas magandang track record si Apo Lakay during his first two terms. Si PBBM, you have no idea yung growth na ginawa ni Apo Lakay during his first 2 years. Exponential. Kaya talagang natatawa na lang ako. Bakit may mga taong nagsasabi at pinalalabas na parang utang na loob ni VP Sara ang pagkapanalo niya. Nakakalimutan nyo ba? Mas nausang pa nga ni VP Sara yung numbers ni PBBM. Another question. Masisisi nyo ba si VP Sara kung bakit siya nanlamig? Sasamahan nila ni PBBM? Sa ginagawa ng administrasyon ni PBBM sa Davao City. Alam mo, dapat nga yan, kung tutuusin dapat pinag-aaralan ng mga local executives sa iba't ibang probinsya, sa iba't ibang lungsod or municipality. Yung ginagawa ng administrasyon ni PBBM sa Davao City. Dapat mapaisip na kayo. Kasi kung kaya nilang gawin yan sa mga Duterte na isa na sa mga pinakamalakas na political family, how much more sa inyo? How much more sa mga bubuwit? Maliliit pa na syudad, na municipality. Mawawalan na kayo ng autonomy. Kasi kung ano gusto ng palasyo, yun yung kailangan niyong gawin. Pag hindi niyo yung ginawa, magagaya kayo kay Mayor Rama. Magagaya kayo dyan kay Gov. Excuse me, Rajiv ba yun? Ang Davao del Norte. Dapat ngayon pa lang nag-iisip na kayo Yung ginagawa ng administrasyon ni PBBM sa mga kapwa niya politiko. Kung paano niya minamaneuver. O ngayon, meron pa ba tayo naririnig tungkol sa usapin ng ang tawag dyan? Ng PCSO? Yung mga nanalo sa natahimik na si Raffy Tulfo. Kamusta na yung hearing ng Fidelix? Naka-recess sila. Ngayon, if we're going back, let's just do the math. Sino nga ba talaga ang nanggamit? Sino ang nanggamit at sino ang nagamit? Sino yung tumupad sa kung ano ang sinabi nila dun sa nung eleksyon, kumpara doon sa hindi tumupad during the election? Alam ko merong wait lang. Ito guys, listen to what he's saying here. Natin, yung maliit lang na bagay, yung mga fisherman na hindi pinapapasok, yung mga mangingisda natin na siguro 100 taong na nangingisda doon, ngayon hindi na sila pwedeng pumasok. Unahin na muna natin yun. Yung kayang-kaya naman siguro na natin kausapin ng China, pabayaan nyo sila. Senator Bong, tuloy-tuloy ang ating diplomasya. I mean, diplomatic, because you said
diplomacy must not fail. Pero paano ka makikipag-negotiate sa bayang China na nakikipag-usap ka, halimbawa, pero hindi ka naman siniseryoso? I'll go to the point of the US and China, the ping-pong diplomacy. That's fine. But China and the United States of America are on equal footing. They're both superpowers. This is the Philippines and China. Maliit na bayan. Hindi tayo siniseryoso. Nakikipag-usap tayo, pero patuloy naman ang kanilang pagbibuild ng mga structures sa West Philippine Sea. So how do you continue diplomacy? I think that we must engage. There is no other way. Anong ibang mga solusyon? Sasabihin natin, yung United States, pumasok uli kayo dito sa Pilipinas, kayo mag-defend sa atin. Hindi na pwede yun. Hindi. Talaga ba? Si BBM yan, Ito ba yung nangyayari ngayon? When in fact, nagpadagdag siya ng isang EDCA site sa Cagayan. Which is yung Cagayan, yun yung pinakamalapit sa Taiwan. Na yung Taiwan, merong interest doon ng US. Maliban ba kay US, sino ba may interest kay Taiwan? Hindi ba ang China? Kaya tuloy iniisip ng ibang tao, ginagawa ni PBBM is nakikisawsaw siya sa isang proxy war. Malinaw na malinaw yung sinabi niya. Yung United States, pumasok uli kayo dito sa Pilipinas, kayo mag-defend sa atin. Hindi na pwede yun. Hindi na kasi kung minsan... Pero malaki ang interest nila sa South China Sea. Malaki talaga ang interest nila sa South China Sea. That's about over $5 trillion that pass through. But we have to get past the old thinking ng Cold War na meron tinatawag na spheres of influence. Yeah. Bawat bansa namimili sa US kami, sa Soviet Union kami. Hindi na ganun ngayon. Talaga ba? PBBM, talaga ba? Diba? Diyan palang kitang-kita mo na yung big difference ng BBM ngayon sa BBM na yan. Kaya kuhang-kuha niya yung mga tao dahil sinusuportahan siya. Sinuportahan siya dahil yan yung mindset niya. Yan yung thinking niya. Sa susunod na 6 na taon, magiging tahimik ang Pilipinas. Dahil dyan sa sinasabi niya. Tanungin ko kayo, ganyan pa rin ba ang nangyayari ngayon? Siyempre, sasabihin niyo sa akin, tingnan mo naman yung pangaharas na ginagawa ng China sa atin. I get that. And I even despise that. Yung ba ang rason kung bakit nagbago ang desisyon ni PBBM? Na pati ba dyan sa may Cagayan area, may pangaharas na ginagawa sa Pilipinas? Iisipin lang natin, ano yung mabuti para sa Pilipinas? We continue to engage. Of course, we have a very strong traditional, institutional relationship. Bakit yung nagawa ni PRRD hindi kayang gawin ni BBM? Na meron tayong katahimikan. Na yung mga mangingisda natin ay patuloy na nakakapangisda during his time. Ano yung ginawa ni PRRD differently sa ginagawa ngayon ni BBM? Na yung pangahara sa atin ng China, as you all think and see and say, or define, ano yung ginawa niya para magkagano ng China? Diba? Anong klaseng pakikipag-usap ang ginawa niya? Come to think of it, ilang beses niyang nakausap si Xi Jinping. Every after usap niya, walang nangyayari. Kasi continuous pa rin ang mga Chinese Coast Guard sa pangahara sa mga kababayan natin. Gaano siya ka-effective na leader when China, after having a discussion with their president, ganun pa rin yung ginagawa
ng mga Coast Guard. Tatanong nyo ba yun sa mga sarili ninyo? Special relationship with the United States. Did you say you would invite the United States to get involved and help us? No, that is the... What a piece of shit. The problem is between China and us. So the United States should be out. If the Americans come in, it's bound to fail. Totoo naman, sinabi niya. Pag nang himasok na ang Amerika, it will be bound to fail. Naisip nyo rin ba for a minute na the reason why China is like that to us? Because hinayaan ni PBBM for US, no? Na magkaroon sila ng face dito. Magkaroon sila ng base militar dito. So in retaliation, ang ginagawa ng China is naagrabyado nila yung mga kababayan nating mangingisda. Naisip niyo ba yan? Na baka yun yung difference. Isa sa mga factor kung bakit ang mga kababayan natin ginigipit dahil hinayaan ni PBBM magkaroon pa ng additional EDCA sites. Pero ng panahon kasi ni PRRD, walang ganyan. Well, I mean, hindi siya nagdagdag ng EDCA sites that will trigger China. Because you're putting the two protagonists together. And we must understand. See? Yun naman yung nangyayari ngayon di ba? Yun naman ang nangyayari ngayon. Pinanalo natin siya with the hopes that he's going to keep whatever yung sinabi niya rito. Pero yun ba ang nangyayari? Hindi. Total opposite. Diba? So, ibig sabihin, kung yan napaniwala niya tayo sa sinabi niyang yan, hindi na ako magugulat kung yung sinabi nila kay VP Sara nung panahon na nililigawan nila para maging katandem niya, may mga pinangako rin siya, may mga sinabi rin siya na hindi yun yung nangyari. Kaya hindi nakagulat-gulat kung mismong si VP Sara ang humiwalay sa kanila. Ang humiwalay sa kanya. Just in case na hindi nyo pa napapansin. If not only Davao City, if not the entire Davao region, but Davao City is under attack. So mga pinagagawa nila. Dalawang superpower na nasa gitna tayo, lit-lit natin. Ang biro ko nga, bumahing lang na sa bayan, mawawala na tayo sa mundo. Abuti alam mo. Diba? Galing na sa kanya. Bumahing lang sabay-sabayan, wala na tayo. And yet, few days ago, sasabihin mo, mag-ready tayo. Kaya ba naisip niya yan? The reason why tayo ginigipit ng China dahil hindi maayos kausap si PBBM. Hindi nga natin alam kung anong pinag-uusapan nila. Ilang beses mo na nakausap si Xi Jinping. But parang walang nangyari. Walang pagbabago dyan sa West Philippine Sea. Kung paano tinatrato yung mga kababayan natin before mo makamiting si Xi Jinping, hanggang nakabalik ka na, ilang beses mo na nakamiting si Xi Jinping. Pero ano nangyayari? Wala kang nagagawa. Yes, we should continue our diplomatic talks with them. But the question is, how effective yung ginagawa mo? Kaya tama lang talaga na humiwalay na sa'yo si VP Sara. Unang-una, hindi mo nga siya maprotektahan sa asawa mo. Asawa mo yun, yes, given yun. Pero hindi siya elected official. Hindi siya binoto ng tao, wala siyang mandato.
Pero kung umasta siya, talo ka pa. Alam mo dahil dyan, ako, I'm a very strong supporter of the Dutertes. Sila nga yung biggest reason why I opted to have my own property there. Na makakuha ko ng property doon. Because of their reputation. Napakaganda nilang reputasyon. Kung ano yung salita, kung ano yung sinabi ni Apo Lakay doon sa movie na Made in Malacanang. Was it Made in Malacanang or Martyr or Murderer? Either of the two. Yun ang nakikita namin sa'yo ngayon, PBBM. Ikaw na ikaw yun. Sa bagay, kwento yun ni Senator Ivy. So, totoo nga yung sinabi niya doon. Totoo yung pagkakakwento niya sa anong klase ka.